Itago niyo po ako sa pangalang Andrea, 29 anyos. Isang simpleng may bahay at freelance online seller. Maayos naman ang buhay namin ng asawa kong si Carlo. Isang kontratista sa construction at kilala sa kanilang barangay bilang kuya ng tropa. Sa kabila ng pagiging palakaibigan niya, hindi ko inakalang may madilim para siyang ugali na matagal na niyang itinatago. May 2 taon na kaming kasal ni Carl. Wala pa kaming anak. Pero sinusubukan naming magkaanak. Hindi ko akalain na isang gabi magbabago ang takbo ng buhay ko ng tuluyan. Isang Biyernes ng gabi, nag-aya si Carlo ng inuman sa bahay. Dumating ang mga tropa niyang sina Mark, Edgar, at Ronald. Lahat sila'y kababata ni Carlo. At matagal ko na ring kakilala. Ako ang naghanda ng pulutan. At panakanakay, sinasama nila ako sa biruan. Sa kalagitnaan ng inuman, napansin kong tila may kakaiba sa mga tingin ng tropa ni Carlos sa akin. Parang iba na ang ihip ng hangin. Si Carlo naman ay parang wala lang. Parang proud pa sa mga titig ng tropa niya sa akin. Hanggang sa may biro si Mark. Paring Carlo, swerte mo talaga sa misis mo, no? Kung ako sa'yo, ipagyayabang ko yan. Ang wika ni Mark. Tumawa lang si Carlo, pero ang hindi ko inaasahan ay ang sagot niya. Bakit? Gusto niyo ba maranasan? Huwag lang kayong magsusumbong ha. Mga tropa tayo. Akala ko'y biro lang, pero tila hindi talaga. Habang lumalalim ang gabi, tinawag ako ni Mark sa kwarto. Lasing na siya. Malambing sa simula, pero maya-maya'y may sinabi siya na hindi ko maintindihan agad. Love, gusto ko lang subukan. Yung fantasy ko, baka pwede nating gawin. Huwag kang magalit. Ang sabi nito. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Gusto ko, panoorin kitang kasama ang tropa ko. Parang binagsakan ako ng langit at lupa. Napaupo ako sa gilid ng kama. Hindi ko alam kung joke lang ba yun o seryoso siya. Ngunit sa kinang ng mata niya, alam kong hindi siya nagbibiro. Mahal mo ba ako? Tanong niya. Oo naman, ang sagot ko. Pag mahal mo ko, pagbibigyan mo to. Isang beses lang. Pangarap ko to eh. Sa atin lang to. Ang wika niya. Hindi ko agad sinagot si Carlo. Naging malamig ako kinabukasan. Ngunit ilang araw na niya akong kinukulit. Parang nasisiraan na siya ng bait. Hanggang sa isang gabi. Habang lasing siya, bigla niyang pinasok sa kwarto si Mark. Nandun ako. Bagong ligo, nakatapis lang. Nagtalo kami ni Carlo. Sinisigawan ko siya. Ngunit, tila wala na siyang pakialam. Huwag ka nang magmalinis, Andrea. Akala mo hindi ko alam. Yung mga titig mo sa kanila. Alam kong gusto mo rin. Hindi na ako nakapagsalita. Sa sobrang sama ng loob ko at sa takot, hindi ko alam kung anong gagawin. Umalis si Mark. Ramdam ang tensyon. Naiwan akong umiiyak. Doon ko napagtantong hindi na ito pagmamahal. Obsession na.
Kinabukasan, wala si Carlo. Sa takot ko, nag-empake ako ng gamit at umalis ng bahay. Tumuloy ako sa kapatid kong si Lani, sa kabilang bayan. Doon ko napagdesisyon ng makipaghiwalay. Hindi naging madali ang lahat. May mga chismis na kumalat, pero pinili kong manahimik. Lumapit ako sa legal na proseso at nagsampa ng annulment base sa psychological incapacity at emotional abuse. 1 taon matapos ang lahat, nakatayo na akong muli. Mula nang iniwan ko si Carlo, nanirahan na ako sa isang probinsya sa Laguna. Doon ko sinimulan ang maliit kong negosyo ng handmade soaps at scented candles. Nakilala ko si Enzo, isa sa mga naging suki ko online. Nakalaunan ay naging kaibigan. Hanggang sa naging higit pa roon. Maalaga, tahimik, at maginoo si Enzo. Malayo sa agresibong ugali ni Carlo. Hindi siya mapanghimasok, hindi rin demanding. Akala ko'y natagpuan ko na ang katahimikan na matagal kong pinangarap. Ngunit isang araw, dumating ang isang balita na muling gumulo sa buhay ko. Nakatanggap ako ng tawag mula sa isang dating kapitbahay sa Maynila. Andrea, si Carlo. Lumaya na sa kulungan. Uuwi raw siya at hinahanap ka niya. Parang nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko inaasahan na makakalaya siya agad. Matagal akong nanahimik. Wala akong sinabing masama sa social media. Hindi ko siya pinaratangan sa publiko. Pero ngayon, babalik siyang muli. At mas malala pa, may balitang nagpapanggap siyang nagbago at gusto akong balikan. Kahit kasama ko na si Enzo, hindi ko matatangging may takot pa rin sa puso ko. Tuwing may narinig akong motor sa labas, kinikilabutan ako. Bawat unknown number na tumatawag, kinakatakutan ko. Nagpa-bladder na ako sa barangay. Ngunit, hindi rin sapat iyon upang payapain ang puso ko. Lalong lumala ang anxiety ko. Hindi ko maikwento lahat kay Enzo dahil ayaw kong mabigla siya o iwan ako dahil sa pasanin ko. Hanggang sa isang gabi, habang nag-aasikaso ako ng online orders, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang bagong account. Hanggang kailan ka magtatago sa akin, asawa ko, Carlo. Pinilit kong huwag magpanik, ngunit naramdaman kong parang may taong nakatingin sa akin mula sa labas ng bintana. Nang silipin ko, wala. Ilang araw pa ang lumipas. May nag-deliver ng bulaklak sa akin. Wala itong pangalan, ngunit may sulat. Ang pinakamagandang bulaklak ay nararapat sa akin. Bumalik ka na. Wala ka ng ibang pupuntahan, kundi sa akin. Si Enzo naman, tila nakakaramdam ng pag-iwas ko. Ayaw ko siyang madamay, pero hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang trauma na bumabalik sa akin. Hanggang sa isang araw, habang wala ako sa bahay, pumasok si Carlo at hinarap si Enzo. Pag-uwi ko, naratnan kong magulo ang sala. Si Enzo, may pasa sa pisngi. Si Carlo, wala. Nakaalis na raw. Pero may iniwang banta. Kung hindi mo siya iwan, Andrea, may mas masahol pa sa ginawa kong fantasy dati. Doon na napuno ang salo. Sa tulong ni Enzo,
Nagsampa kami ng temporary protection order laban kay Carlo. Ngunit, hindi naging madali ang proseso. Nagpalit na naman siya ng tirahan. Naging mailap, parang multo. Lagi siyang biglang sumusulpot, pero hindi mahuli. Minsan, kahit ilang ulit mo nang iniwan ang dilim, sinusundan ka pa rin ito. Nagsimula akong mawalan ng gana sa negosyo. Lumalayo ako kay Enzo. Ayokong masaktan siya. Ayokong maulit ang nakaraan. Minsang gabi, habang umuulan, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang unknown number. Nang sagutin ko, boses ni Carlo ang narinig ko. Umiiyak. Andrea, patawarin mo na ako. Nagbago na ako. Hindi ko na kaya. Miss na kita. Hindi ako buo nang wala ka. At doon ako natigilan. Dahil ang puso ko, pagamat sugatan, ay minsan ding umibig. Lumipas ang ilang araw matapos tumawag si Carlo sa akin. Bawat gabi, hindi ako makatulog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang init na bumabalot sa katawan ko. Tuwing naalala ko ang sinabi niya noon. Gusto kong makita kang pinagpapantasyahan. Gusto kong makita kang kinaiinggitan. Kahit sa mga tropa ko. Noon, pinandidirihan ko yun. Pero ngayon, hindi ko alam kung bakit nag-iinit ang katawan ko sa idea. Lalo na't naging mapusok ang mga gabi namin ni Enzo kamakailan. Pero sa likod ng kanyang pagmamahal, hindi niya alam ang itinatagong apoy sa loob. Isang gabi, hindi ko na napigilan. Nasa kwarto kami ni Enzo. Kapwa pagod, galing sa trabaho. Habang magkayakap kami, bumulong ako sa kanya. Enzo, kung sakaling may isang bagay akong gustong maranasan, kahit parang mali, ipaglalaban mo pa rin ba ako? Ang sambit ko. Napatingin siya. Ano yun? Ang tanong niya. May pantasya ako na gusto kong subukan. Gusto kong maranasan na may nanonood habang ginagawa natin yun. O kaya may kasali. Nanlaki ang mata ni Enzo. Hindi siya agad nakasagot. Ngunit sa halip na lumayo, hinawakan niya ang mukha ko. Andrea, kung yan ang gusto mong maranasan, basta ako lang ang kasama mo, papayag ako. Pero, kung ibang lalaki, hindi ko alam kung kakayanin ko. Kinabukasan, habang nasa labas si Enzo, may nagpadala ng message sa akin. Si Carlo. Kung gusto mong matupad ang pantasya mo, isang gabi lang, ako ang bahala. Hindi kita pipilitin, basta gusto mo. Sabihin mo lang kung kailan at saan. Sa di ko may paliwanag na dahilan, nag-reply ako. Sabihin mo kung kailan. Isang Sabado ng gabi. Sinabi ko kay Enzo na may pupuntahan akong supplier sa kabilang bayan. Hindi niya ako sinamahan. Nagtiwala siya. Pagdating ko sa isang private rest house, ibinigay ni Carlo ang address. Nandun siya, kasama si Mark at Ronald. Ang dalawang tropa niyang minsan nang pinagbiruan ako. Tahimik ako, walang kibuan, walang sapilitan. Pero ramdam ko ang init sa loob ng kwarto.
Sigurado ka ba? Tanong ni Carlo. Kapag nagsimula ito, hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati. Tumango lang ako. Hindi ko alam kung ako pa ba si Andrea o kung ako na ang pantasya niya. At ngayon ay pantasya ko na rin. Nagsimula ito sa haplos ni Carlo. Alam ng katawan ko ang bawat galaw niya. Sunod si Mark. Habang nanonood si Ronald mula sa sulok, hawak ang alak, tila nagpipigil. Habang pinagpapantasyahan nila ako, naramdaman kong nawawala ng lahat ng inhibisyon. Para akong nasaniban ng ibang Andrea. Isang babaeng matagal nang nakulong at ngayoy pinalaya. Isa-isa silang lumapit. Walang pilitan, walang pagmamadali. Lahat ng kilos ay inaalay. Parang ako ang reyna ng gabi. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Pero sa unang pagkakataon, ako ang may kontrol. At iyon ang pakiramdam na matagal kong hinanap. Kinabukasan, nagising akong mag-isa. Wala si Carlo, walang Mark, walang Ronald. Iniwan nila akong ligtas at buo. Pero hindi ako ang dating Andrea. Pag-uwi ko, hindi ako makatingin kay Enzo sa mata. Wala akong masabi, pero ramdam ko may kutob na siya. Nagbago ka. May hindi ka sinasabi. Sambit niya habang yakap ako. Isang araw, nakatanggap ako ng sulat galing kay Carlo. Andrea, hindi kita ginulo para siraan ka. Gusto ko lang makita kung totoo pa rin ang apoy. At nakita kong hindi na ikaw ang para sa akin. Pero salamat dahil sa gabing yon, pareho tayong nakalaya. Ilang linggo matapos iyon, nagpakalayo-layo si Carlo. Si Enzo nagtanong. Umamin ako. Umiiyak siya habang hawak ang kamay ko. Mahal pa rin kita. Kahit hindi ko maintindihan ang ginawa mo, pero mahal kita. Ang sambit niya. At dun ko napagtanto. Minsan, kailangang danasin ang dilim upang mas malaman kung sino ang totoo mong kasama sa liwanag. Lumipas ang ilang linggo mula nang umamin ako kay Enzo tungkol sa nangyari. Hindi siya umalis, hindi siya sumigaw. Ngunit ramdam kong nagbago ang hangin sa pagitan naming dalawa. Tahimik siya, mapagmasid. Hindi na siya gaanong nagtatanong kung saan ako galing. Hindi na rin siya kasing lambing noon, pero hindi niya ako iniwan. Para bang may hinihintay siyang mangyari. Isang gabi, habang tulog siya, nag-vibrate ang cellphone niya. Hindi ko ugaling manghimasok, pero nabasa ko ang isang pangalang hindi ko inaasahan. Boss Carl, VIP client. Doon ako kinabahan. Binuksan ko ang message, nakalak ang thread. Protected, Enzo never did that before. Kinabukasan, nagkunwari akong may sakit para wag siyang samahan sa delivery niya sa Calamba. Nang umalis siya, sinundan ko siya sa di kalayuan. Doon ko nakita, hindi siya sa supplier pumunta. Sa halip, pumasok siya sa isang exclusive gentleman na may VIP entrance. Isang lugar na hindi basta pinapasukan ng kahit sino. Nag-antay ako at pagkaraan ng halos 2 oras, lumabas si Enzo. May kasamang lalaking nakaitim na coat
matanda, mukhang may kapangyarihan, at isang dalagang nakaitim na sleep dress, halatang pagod at walang gana. Doon nagsimulang bumuo ng koneksyon ang isip ko. Kinagabihan, kinausap ko siya. Tahimik lang siya sa simula, pero makorner ko siya sa mga tanong. Hindi na niya napigilang umamin. Andrea, pinasok ko ang escort business. Hindi dahil gusto ko. Napilitan ako. May utang ako sa sindikato noon. Iniligtas nila ang kapatid ko. At kapalit, nagtrabaho ako bilang handler ng mga babae nila. Babae? Ano ibig mong sabihin? Escort girls? High-end? Mga model type? Hindi ako bugaw. Pero ako ang nag-asikaso ng schedule, safety, at VIP clients nila. Ang wika niya. At ngayon, kasama ka pa rin dyan? Ang sagot ko. Tumango siya. At sumunod na sinabi niya ang pinakamasakit. At isa pa, si Carlo. Hindi aksidenteng bumalik sa iyo. Ako ang nagsabi sa kanya kung nasaan ka. Gusto kong subukan kung talagang mahal mo ako. Parang binagsakan ako ng mundo. Hindi ko na alam kung sino na ang kalaban ko. Sino ang totoo. Pero, silang lalaki sa buhay ko. At pareho akong ginamit sa kani-kanilang paraan. Andrea, hindi ko ginusto ang lahat ng iyon. Mahal kita. At nang nalaman kong pinayagan mo si Carlo na gawin ang pantasya niya, doon ako nagalit. Gusto kong iparamdam sa iyo kung ano ang pakiramdam na nilolo ko. Umiyak siya, pero ako'y tulala. Wala akong salitang mabitawan. Hindi ito tungkol sa pantasya. Hindi ito tungkol sa pagnanasa. Ito'y tungkol sa manipulasyon. May 2 araw akong hindi umuwi. Tumuloy ako sa dati kong kaibigan. Tahimik kong inisip kung ano ang magiging hakbang ko. Pipiliin ko bang katahimikan? Iiwan ko ba si Enzo? Gaya ng ginawa ko kay Carlo? O tatanggapin ko ba ang katotohanan na kahit anong pagmamahal may kasamang sakit? Nang bumalik ako kinaumagahan, nandun si Enzo sa harap ng bahay ko. Hindi siya umalis buong gabi. Pagkakita niya sa akin, lumuhod siya. Andrea, hindi kita kailanman niloko. Pinili kitang alagaan. Pero ako pala ang may pinakamaruming sekreto. Kung aalis ka, tatanggapin ko. Pero kung bibigyan mo ko ng isa pang pagkakataon, iiwan ko ang mundo na yun. Sa muling pag-uwi ko kay Enzo, tila panatag na siya. Tinanggap kong muli ang presensya niya. Pero hindi ko agad ibinalik ang tiwala. Isa lang ang hiningi. Ayoko nang may tinatago ka. Kung talagang gusto mong ayusin to, putulin mo na ang koneksyon mo sa sindikatong yan. Tumango siya. Nang gabing iyon, sinunog niya sa harap ko ang mga kontrata, calling card, at magamit niya bilang handler. Pero may isang bagay siyang hindi nawala. Isang markado at itim na calling card na hindi niya sinunog. May nakaukit lang na letrang K. Ilang araw matapos ang desisyong iyon, tumawag si Boss Carl. Ang misteryosong lalaki sa rest house. Isang makapangyarihang tao na halos
Hindi lumalabas sa dilim. Malamig ang boses nito. So, you choose love over loyalty, Enzo? Very dramatic. Alam mo kung anong kabayaran, di ba? Nang sumagot si Enzo, nanginginig ang boses niya. Gagawin ko lahat. Basta, huwag niyo siyang gagalawin. Late na. Napili mo na ang landas mo. Kung hindi mo kayang ibalik ang serbisyo mo, baka ang babae na lang ang gamitin namin. Kinabukasan, habang nasa palengke ako para mag-supply ng sabon, napansin kong may sumusunod sa akin. Lalaking naka-jacket. May tattoo sa batok. Pinilit kong baliwalain, pero kinagabihan, may natanggap akong parcel. Sa loob, may pulang panty at litrato ko habang naliligo sa banyo. Napaupo ako sa sahig. Nang makita ito ni Enzo, tulala siya. Boss Carl, ginagawa niya na agad to. Hindi pa siya tapos. Gagamitin ka niya bilang panakot. Andrea, kailangan nating tumakas. Nag-decide kaming lumipat sa Bicol, sa bahay ng kita ko. Walang social media. Walang kontak sa kahit sinong kaibigan. Pero, kahit gaano kami kaingat, tila may matang laging nakasunod. Minsang gabi, may dumating na delivery rider. Pagkabukas ko ng package, may USB sa loob. Nang i-play namin sa laptop, nanlumo ako sa nakita. Video ni Carlo. Pinilit na sumali muli sa grupo ni Boss Carl. Wala siyang magawa, kundi bumalik sa kadiliman. At sinabi niya, Andrea, kung iniisip mong ligtas ka, nagkakamali ka. Kung ako sa'yo, bumalik ka na lang sa dati mong pagkatao. Mas madali yun kaysa maging target ng sindikato. Sa wakas, napuno na ako. Hindi ako manhid. Hindi ako isang laruan. Hindi ako babae lang na ginagamit para sa pantasya ng mga lalaki. Tama na. Hindi na ako tatakbo. Ako ang haharap sa kanila. Nagdesisyon akong makipagkita kay Boss Carl. Hindi bilang Andrea na biktima, kundi bilang Andrea na babae na marunong lumaban. Lumuwas ako ng Maynila, walang paalam, walang iyakan. Bit-bit ko lang ay isang bagong pangalan, bagong anyo at galit na sinuklian ng tapak. Sa tulong ng dating kaibigan kong si Faye, isang hacker at dating biktima rin ng sindikato ni Boss Carl, gumawa kami ng plano. Andrea, kung gusto mong pabagsakin si Boss Carl, kailangan mong maging isa sa kanila. Hindi ko kailangan maging isa sa kanila. Kailangan ko lang makuha ang pinakaayaw nilang mawala, kapangyarihan. Gamit ang bagong alias na Drea Mendoza. Nag-apply ako bilang VIP PR consultant sa isang exclusive club sa Taguig. Isa sa mga harapang negosyo ng sindikato. Doon ko nakilala si Marga. Isang babae na may mataas na posisyon sa loob. Ngunit tahimik na ayaw sa ginagawa nila. Matagal na rin akong pagod, Andrea. Bulong niya minsan. Pero kung ikaw ang unang maglalakas ng loob, sasama ako sa laban. Unti-unti akong lumalim sa bilog.
Lahat ng transaksyon, schedule, escort roster at VIP clients, nakokopya ko. At lahat ay pinapasa ko kay Faye. Habang pinapalalim ko ang operasyon, isa sa mga unang target ko ay si Kyle. Oo, may parte ng puso kong nawasak sa kanya. Pero mas malaki na ang galit ko. Isang gabi, tinawagan ko siya gamit ang club phone. Hindi niya alam ako yun. VIP girl ka ba? Sexing boses mo ah. Magkano ang gabi? Ang wika niya. Libre, Carlo. Basta ikaw ang bibigti sa sarili mong kasalanan. Nagulat siya. Agad niyang pinatay ang tawag. Ngunit wala siyang takas. Ilang araw lang, isinumbong ko siya sa Anti-Human Trafficking Unit. Sa tulong ng ebidensyang nakuha ni Faye, nahuli siya sa aktong tumatanggap ng bayad para sa isang batang escort. Sa kulungan, binasag siya ng media. Mula sa pagiging siga, naging abo siya sa mata ng publiko. Ang susunod, si Boss Carl mismo. Doon ko nalaman ang pinakamasakit at pinakadelikadong revelasyon. Si Boss Carl ay ama ni Enzo. Hindi legal, pero totoo. Anak siya sa isa sa mga babae na dati sa sindikato. Itinatago lang ng lahat. Kaya pala ganun ang takot ni Enzo. Kaya pala, hindi siya makabitaw noon. Pero, mas lalo akong nagngingit-ngit. Dahil isang gabi, natuklasan kong ako rin ay target pala ni Boss Carl noon pa man. Hindi lang para sa negosyo, kundi dahil kamukha ko raw ang babaeng unang nagpaiyak sa kanya. Ginamit ako bilang pantasya, bilang pagkaganti, at bilang tropeyo. Isang gabi, hinarap ko si Boss Carl. Sa rooftop ng club, mag-isa lang siya. Nasa harapan niya ang mga papeles ng club at isang folder na may litrato ko noong araw ng pantasyang tinupad ko kay Carlo. Ang ganda mo talaga, Andrea. Kahit sa dilim, ikaw pa rin ang liwanag. Ngumiti ako. Ngayon, yung liwanag na yon, yan din ang sisira sa'yo. Ipinakita ko sa kanya ang mga ebidensya, video recordings, bank transfers, bribery list, at escort schedules. Lahat mula sa loob ng sarili niyang imperyo. Alam mo bang hawak ko ang mga pulis, huwes, pati senador? Kaya ako silang bitawan, pero kapag ang tao galit, hindi lang bala ang pwedeng gamitin, kundi ang kartohanan. Kinabukasan, sabay-sabay ang raid sa mga club, sa mga legit businesses ni Carl, at sa kondo na tinutuluyan niya. Walang takas. At si Enzo, tinawagan ako habang nasa police station. Andrea, kahit ako man ang anak ng demonyo, salamat sa pagpapalaya sa ating lahat. Hindi ko kayang gawin yun. Pero ikaw ang may tapang. Makalipas ang ilang buwan mula nang tuluyang mabuwag ang imperyo ni Boss Carl, si Andrea ay naging inspirasyon sa maraming kababaihan. Mula sa isang simpleng misis na ginamit ng sariling asawa, ngayon, isa na siyang tagapagtanggol ng mga kababaihan at leader ng isang foundation na tumutulong sa survivors ng human trafficking at exploitation. Sa bawat forum na pinupuntahan niya,
Bit-bit niya ang kanyang kwento. Hindi para umani ng simpatsya, kundi para magbigay ng tapang. Sa loob ng ilang buwan, hindi sila nag-usap ni Enzo. Matapos ang raid at pagkakadakip ni Boss Carl, nag-decide si Enzo na lumayo muna. Pinili niyang magsimulang muli sa Cebu, kung saan tinulungan niya ang isang shelter para sa abused women bilang pagsisisi at paghuhugas ng kanyang nakaraan. Ngunit isang araw, habang nagle-lecture si Andrea sa isang women's summit sa Davao, may umupo sa pinakadulo ng auditorium. Ang lalaking hindi niya inaasahang muling magpaparamdam. Pagkatapos ng programa, lumapit ito sa kanya. Andrea, pwede ba akong maging bahagi ng bagong simula mo? Kahit kaibigan lang? Ngumiti si Andrea. Hindi lang kaibigan, Enzo. Isa ka sa dahilan kung bakit ako bumangon. At gusto kong makita mong kaya nating bumuo ng bago mula sa mga guho ng nakaraan. 1 taon ang lumipas sa isang tahimik na resort sa Siargao. Habang pinapanood nila ang paglubog ng araw, magkahawak kamay sina Andrea at Enzo. Hindi bilang dating kasangkot sa isang madilim na mundo, kundi bilang mga taong piniling mamuhay sa liwanag. May isang batang babae na tumatakbo patungo kay Andrea. Mama, Papa Enzo, tingnan niyo po. May maliit na pawikan sa buhangin. Ngumiti si Andrea, saka binuhat ang bata. Ang liit niya, pero tingnan mo kung paanong lumalaban siya para makarating sa dagat. Katulad mo rin, anak. Katulad mo rin, Andrea. Sabay sambit ni Enzo habang yakap silang dalawa. Hindi man nabura ang mga sugat ng kahapon. Naging pundasyon naman ito ng isang buhay na may respeto, may pagmamahal at higit sa lahat, may lakas. Hindi ako perpektong babae. Pero ako, ang babaeng natutong lumaban, magmahal ng buo at magpatawad ng may karangalan. Ito, si Andrea, at ito, ang kanyang kwento. The end. At dito na po nagwawakas ang kwento ng buhay mula kay Andrea. Napakasalimuot man ang kanyang pinagdaanan. Sa huli ay may happy ending. Sana all. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagkikinig. God bless us all!